Magandang araw sa bayan ng Pilipino, magandang araw sa ating mga kababayan. Maraming salamat sa inyong pagsuporta at pagsubaybay, pagtangkilik at pag-promote ng ating mga videos, Balita Talakayan with Ka Eric sa ating Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Utang na loob ko po yan sa inyo at sa aking pamilya mismo na nagpapasalamat ng inyong patuloy na pagsuporta. Lumalago at lumalawak po ang ating views at ang ating channel subscribers at followers sa YouTube at Facebook dahil po sa inyong pag-promote. Kaya thank you so much. And of course, hindi rin namin pwedeng hindi ma-appreciate ni Ma'am Lorraine Marie Badoy, ang aking kapartner sa programa naman na Bigwas ng Agila, ang inyong mabuting kalooban na tangkilikin din po at paunlarin ang ating channel at Facebook page na naaabot ng Bigwas ng Agila. Sa mga kababayan at mga tagapagsuporta at nagmamahal po sa advocacy ni Ka Eric at sa ating pinapanindigan, ang ating Bangon Sambayanan People's Movement, ang ating ginagamit po na GCash line at line of support ay ang numero na 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka Eric, 0916-308-7710. Rohilda Celis, you can send GCash or you can coordinate for other support that you wish to do. It's not the amount that matters, but the sincerity of heart that goes with your support. 1 peso, 2 pesos, 5 pesos, $1, it's okay. Ang mahalaga po ay nagtutulong-tulungan tayo para lumago ang ating Bangon Sambayanan Advocacy Center for People's Movement. Mga kababayan, bigyan po natin ng pananaw itong lumalala, lumalawak at lalo pang patungo sa pagluba na krisis sa langis at ekonomiya sa Pilipinas. At maganda po kung magbigay tayo ng mga konkreto na punto de vista at mga halimbawa kung bakit habang nananatili dyan si Marcos Jr. at hindi niya nauunawaan at hindi niya inaalam ng tama, ng may puso at ng may tamang isipan ang problema, ay pwedeng sumambulat nga ang krisis na ito to a degree deeper than we expect, na mas marami po at malubha ang epekto nito sa buong sambayan ng Pilipino. Una, ang industriya ng langis sa Pilipinas po ay napakahalaga na dapat hindi sana ito na privatize at hindi ito na deregulate. Ang pag-privatize ng Petron noong panahon ni Cory Aquino at lalo pang lumakas ang privatization sa panahon ni Ramos, nawala po ang ating 40% na interbensyon sa market ng oil products sa Pilipinas. Instead na makakapag-control ng price increase at makakapagbigay ng stability of supply dahil gobyerno ang majority na nagko-control noon ng Petron, na i-privatize po ito. At ngayon, napunta ito sa San Miguel Corporation as line stocks or another line subsidiary company nila, mga kababayan. No? At yan po ay na-privatize sa panahon ni Cory Aquino in the last year of Cory Aquino at lalo pong napatatag yan ng pag-privatize niyan sa panahon ni Fidel Ramos nang siya pong presidente. So, nawalan tayo ng Petron, nawalan tayo ng 40% intervention power sa merkado ng langis. At dahil dyan, dependent tayo totally sa mga pribado at monopolista, dambuhalang mga korporasyon sa langis. Ang Shell, Petron, Caltex, at ang iba pang players like Sea Oil at yung Phoenix Petroleum. But of course, lahat ng ito ay wala ng intervention o control ang gobyerno. So hindi lamang nag-privatize ng Petron at binitawan ng gobyerno ng Pilipinas ang kanyang intervention stake o ang kanyang pag-control sana ng galawan sa merkado dahil may 40% na playing field na kontrolado ng gobyerno sa industriya ng langis, pati sa importation, nawalan din tayo ng intervention and control kasi wala na ang Petron. Mas lalo po itong lumubha dahil nag-full deregulation po ang oil industry. Ibig sabihin, tinanggal na ng gobyerno ang restriction sa pricing,
sa distribution, sa importation, at sa pagpapatakbo at pag-andar ng buong industriya ng langis. Monitoring na lang ang naiwan po sa otoridad ng gobyerno nang sa ilalim po ni Ramos, hindi lamang ang privatization ng Petron ang naging hadlang sa pag-stabilize ng ating industriya ng langis, kundi mas lalo pang lumubha nang ito ay nakontrol ng tuluyan, absolute control ng mga private monopoly oil corporations ang nangyari sa atin nung tayo ay pumasok sa deregulation law. Pag sinabing deregulation law, tinanggal na ng gobyerno ang kanyang control, restriction, and anumang semblance or level of intervention. Nawala na ito lahat. Kaya, ang mga pagsirit ng presyo ng langis na ini-expose ni Senator Marcoleta na 2 billion pesos on the average ang kinikita na tubo ng mga oil petroleum companies na ito, ng mga monopolista sa industriya at korporasyon ng langis sa Pilipinas, karagdagan yung 2 billion sapagkat nagtaas po sila ng almost 30% or mahigit pa sa presyo ng produktong petrolyo. Simula nang magkaroon ng Middle East crisis o yung pagsiklab ng armadong tunggalian ng Iran laban sa Estados Unidos at sa bansang Israel na nagbunga man ng malawak na tensyon at ng krisis hindi lamang sa rehiyon ng Gulf o Gulpo o yung paligid ng Middle East region, kundi sa buong pandaigdigang ekonomiya at pandaigdigang merkado ng produktong petrolyo. So, in the last 4 weeks, mga kababayan, yun po ang nangyari sa ating bansa. Tuloy-tuloy lang, no, mga kababayan, ang pagkakaroon nito mga krisis sapagkat wala na po ang interbensyon ng gobyerno at hindi na po natin nakokontrol ang presyo. And imagine, ang consumption po ng Pilipinas ay nakasandig sa importasyon, pag-i-import po ng produktong petrolyo. And because of that, 75 million liters ang konsumo natin mahigit every day. Yan po ang problema natin ngayon dahil nakasandig yan sa pribado at mga ganansya ng mga kapitalista at monopolista sa industriya ng langis. So dapat nag-nationalize tayo. Bagamat hindi yan nagawa ni Gloria Macapagal Arroyo, ni Noynoy Aquino at ni Pangulong Duterte, pero dapat pa rin nating talakayin ito na ang mga sensitibo na industriya ng langis, mga transportasyon at mga mahahalagang aspeto ng ating ekonomiya ay hindi dapat nasa kamay absolutely ng pribado at mga monopolistang oligarko at mga kumpanya nila at korporasyon sapagkat ganansya ang habol nila. Imagine, nag-i-import tayo, mga kababayan, ng halos 400,000 mahigit na barrels of oil every day and we consume 75 million liters a day, mahigit pa. No? Close to 71 or close to 76 million liters. Yan po ang problema dahil mayroong privatisasyon, mayroong deregulasyon at inabandonanan ng gobyerno ang kanyang responsibilidad na pangalagaan ng ating mga mamamayan. Kaya magkaiba po at malayong-malayo ang presyo ng produktong petrolyo sa Malaysia, sa Indonesia, sa Vietnam sapagkat mayroon pong regulation, may control at may intervensyon ng kanilang gobyerno at may mga subsidy na ibinibigay po para hindi sumirit pataas ang produktong petrolyo, manatili itong stable. Mantakin mo ang diesel natin ay in the last 2 weeks naging 120 pesos per liter, ay samantalang sa Malaysia, Indonesia, Vietnam, at Thailand, nasa presyo lang po between 50 pesos to 60 pesos equivalent. Malayo, doble sa kanila. Ang diferensya, bawas ng doble. Dahil mayroon pong government subsidy, mayroon pong government intervention, mayroon pong regulation sa market and pricing, at pati sa importation at supply. Hindi pinabayaan ng kanilang gobyerno. That should be the long-term strategic direction ni Marcos at ng kanyang gobyerno kung nais niya talagang ipakita na mayroon siyang concern, pagkalinga at pag-aruga sa taong bayan. Hindi yun ang direksyon niya . Ang direksyon niya manikluhod, lumuhod at makipagsabuatan
sa mga monopolista at mga pribadong korporasyon at mga dambuhalang oligarko na nakikinabang sa industriya ng langis instead of asserting the right of the state to protect its own people. Mantakin ninyo 2 billion pesos po ang dagdag na kita kada araw. Simula po ng 3 linggong nakaraan sapagkat ang ibinibenta sa atin na mga produktong petrolyo ay imported 32 or 34 days ago. Ibig sabihin po na sa old price yan at sa lumang presyo at taripa pa, therefore dapat ibinibenta yan ng nasa rate ng dati itong nabili. Hindi sa presyo na may indicator ng crisis na sa Middle East. Pandaraya po yan, pero dahil fully deregulated, totally privatized na, ang sektor ng industriya ng langis ay absolutely nasa kamay ng mga monopolyo at mga oligarkong controlled na mga dambuhalang korporasyon. Walang nagagawa ang gobyerno. Pero pwede niyang i-assert ang kanyang general welfare obligation na pangalagaan niya ang bansa at mamamayan niya sa panahon na may pambihirang pagkakataon na mayroong malaganap na krisis na nagaganap. That is the general welfare duty and obligation of the state to the people. At under sa saligang batas, pwede po isuspend yan ng presidente upon authority of Congress for 90 days or for 6 months para lamang hindi po matamaan ng masado, isuspend muna ang oil deregulation law habang nire-review ito at pati po ang mga pag-privatize ng petrol, pag-aralan ang pag-reacquire, and then ang mga buwis like excise tax and VAT na nagkakahalaga ng mga almost 17 pesos per liter, ay pwede pong ito ay ipatigil mo ng pangungulekta nito sa loob ng 90 days kasabay ng pag-suspend or kung i-kolekta man ito, gagamitin mo na ito, ang excise tax by the billions of pesos, almost 17 pesos per liter, sa pag-subsidize ng fare o pamasahe at pati na po ang fuel consumption ng public transportation sector and ng ating mga pasahero. So there are a lot of things that Marcos is not doing because he is not capable, he is very incompetent, and does not have the mind, the brain, and the heart na nakapokus para lutasin ang problemang ito. Kaya ako nananawagan na dapat ibasura na ang oil deregulation law, ibalik na po ang intervensyon ng gobyerno sa sensitive na sektor ng enerhiya because 98% ng ating resources sa pag-andar ng ating ekonomiya nakasandig sa oil products, no, sa petroleum products, at almost 100% ang importation natin sa produktong petrolyo dahil hindi po natuloy ang joint venture and joint undertaking ng bansang China at ng Pilipinas dyan sa may area po ng West Philippine Sea, pati sa may Benham Rice or Philippine Rice, at pati po yung mga malampaya natin, wala rin na itulong na mga explorations na ito, at napakarami po ng pwedeng itap na resources dyan sa West Philippine Sea, dyan sa may area ng Scarborough Shoal, dyan po sa may Benham or Philippine Rice, pati sa Surigao at sa Palawan. Hindi po ito natap, bagamat nag-offer ang bansang China ng joint venture 60-40. 60% sa Pilipinas, 40% sa China. Sila ang magkakapital, sila din po ang technical and technological support and financial support. Tinorn down po yan ng Supreme Court during the time of former President Rodrigo Duterte. Hindi na po muli nabalikan ito. Therefore, napakahalaga po na may punto de vista tayo ng ugat ng krisis kung bakit hindi natin kaagad napapababa ang presyo ng ating mga produktong petrolyo. We are at the mercy of the oligarchs, the monopolists na mga korporasyon sa langis dahil sa dalawang factor. Yung privatisasyon at deregulation na inabandona ng gobyerno ang kanyang responsibilidad, instead in-nationalize at patatagin ang Petron at ang pag-nationalize ng industriya ng langis. Hindi ito dapat pinababayaan na nakokontrol ng mga dambuhalang bansa o ng mga dambuhalang korporasyon sapagkat ito ay sensitibo sa buong ekonomiya. And pangalawa, yung sobra-sobrang pagbuwis na ipinapataw sa konsumo ng mga mamamayan at dahil dyan, hindi natutugunan ng gobyerno ang pagkakaroon ng subsidy support to the transport sector na siya sanang nakikinabang sa excise and fuel taxes na ginagawa ng gobyerno.
kagaya po ng mga libreng sakay in key cities and key urban areas, sa mga industrial zones, that will be subsidized by the government, pati po ang pag-income, hindi lamang po ng mga pasahero, kundi ng mga public utility and public transportation drivers and public operators. Lahat ng ito ay wala po sa crisis agenda ni Marcos Jr. Kaya dapat lamang na ito'y buksan natin sa talakayan upang malaman ng taong bayan na as long as kahit anong sabihin ni Marcos, kung ano man ang kanyang diskarte at gimmick sa propaganda, for as long as wala ang katotohanan na dapat ipa-review at ang pag-reacquire ng Petron to have a 40% share in the market to stabilize supply and price and to intervene again in the industry of petroleum and oil products by removing the oil deregulation law at magkaroon ng regulatory intervention ng gobyerno at hindi niya pababayaan na sinasakmal tayo ng mga dambuhala at buwetrin ng mga korporasyon ng langis, the national interest and national welfare must prevail, hindi po tayo maaampat sa krisis natin. At kung wala tayong strategic and long-term na pagbibigay ng opportunity na tayo ay i-maximize natin ang possibility na napakayaman na petroleum and oil resources sa Philippine Rise, sa West Philippine Sea, at dito po sa Surigao area. Sana po ay mapakinggan ito ng mga nasa gobyerno that the policy of the government and the programs that it take will reflect the actions which are important kung mag-survive tayo o hindi sa krisis na kinakaharap natin, hindi lamang sa industriya ng langis, kundi pati sa buong ekonomiya. More of this discussion sa pagbabalik po ng ating balita at talakayan with Ka Eric. Maraming salamat sa panonood at pagsubaybay. Please don't forget to like and share and promote our videos and our channel sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Ka Eric Jeff Celis Facebook account. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Maraming salamat. Ito po si Ka Eric.